ako. Pero alam mo ba bro, parang hindi mo nakwento sa akin na tatay mo pastor. Nakwento ko, hindi mo lang talaga yan. Wala lang akong pakialam Wala ka talaga, lang no? pakialam. Kasi gusto ko lang talaga dati mag-enjoy. Oo. Hindi ko Di nga ba alam. kasi sinabi mo, sa amin nga, nag-Christian din ako, matindi din ako eh. Sinabi mo. So parang, Hindi kasi ako talaga, matagal na akong Christian, bro. yun nga, I mean, we believe. Oo. We believe in Christ. But we Yes. don't follow. Yes, yes. Iba yun. Iba kasi talaga yung tinanggap mo na yung Panginoon sa tinanggap mo, puso buhay mo, mo 'di ba? Kasi katulad sa akin, ang nangyari kasi sa ito ngayon ko lang talaga parang i-bent out to sa mga tao na hindi lang din kasi alam ng mga tao na nagsisimba ako. Christian ako, pero hindi ang hirap kasi ipaglaban bro ba na hindi kasi tingnan mo naman ang ginagawa ko sa social media, bro, nakakahiya. Isa din 'yun sa ano ha, isa din 'yun sa parang hindi ayoko nang i-open up sa mga tao. Kasi, ito para kasi ang dating uncool yun eh. Oh, 'di ba? Tsaka ano, ang pagkakaalam nga ng mga tao, atheist ako eh. Oh, totoo. Yung mga Pero so far, di naman ako umabot sa alam na atheist ka ang pantingin ko sa'yo. hindi kasi ang iba kasi, ang akala kasi talaga ng mga tao na siguro iniisip na hindi ako nagsisimba, hindi ako naniniwala sa Panginoon. Kasi nga, dahil nga din sa, syempre nakikita nila sa akin sa social media, which is, kahit ako guilty ako nun, bro. Guilty talaga ako. Pero alam mo yung mga panahon na yun, parang ang lakas nga ng loob natin eh. Alam mo ba yun? Di ba? Parang Bakit? nararamdaman mo nakaka-guilty pero hindi, fight. Di ba? So conscious tayo na pinipikit natin yung mata natin, ina-undermine natin yung ganong conviction. Pero para lang makapag-enjoy. Medyo malalim na yun, pero kung to make the story short, yung parang carefree lifestyle natin dati, ganun talaga yun. Basically, ganun talaga yun. Alam mo naman pala na nakarinig ka naman ng tama. Ito dapat, alam mo yung pagiging Kristiyano mo, dapat ganito ka mabuhay. Pero Yes. sinasadya mong ipikit yung mata mo na ayaw mo siyang gawin kasi parang you feel na hindi, okay lang yan. Kilala ko naman si Lord eh. Di ba? Brother, may tanong ako sa SJ. Nagkaroon ka ba ng point sa buhay mo na nag-doubt ka? Doubt, I know na nandyan siya. Ah, yes? Hindi ako nag-doubt sa kanya. Nag-doubt ako sa timing niya. Okay. Lord, bakit ngayon? Ganon. Hindi bakit mo. Kasi, or ito kasi yan eh. Meron pa, isa pang breakthrough sa akin na, ano ba to? Struggle ba to? Struggles ba to? Struggles kasi yun yung mga bagay na pagdadaanan mo talaga eh. O kaya, Lord, ano ba to? Struggles o consequence? Alam mo yun, yung pagkaiba ng struggle sa consequence. Consequence kasi, yan yung mga pagbabayaran mo sa mga pinaggagawa mo nun eh. Yes. Di ba? Hindi mo alam kung ilang balik sa niyan. Ang talagang consequence, meaning hindi yun iba yung karma sa consequence. Ang consequence kasi when you do something na alam mong may karampatang, di ba sabi may karampatang parusa lahat ng pagsaway eh. So, in-undermine lang natin yun. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ko, lakas ka ako. Ano to, guys, in a span of 5 years to, realization to, hindi to yung nag-pray ako ngayon, okay na ako bukas. Wow. Okay. Ano magic. Although, there's a magic na nangyari dun sa 5 taon na yun. Diba? So, ganun kahaba naging proseso, puro unexpected yung nangyari. Puro unexpected na nagpatong-patong pagdating sa relasyon, sa trabaho, nagkasunod-sunod. Tapos, syempre tao tayo, initial reaction natin, madadown ka. Di ba? O alam na, Kristiyano ako, alam ko, tinanggap ko si Kristo sa buhay ko. Alam ko, saved ako eh. Alam may Diyos sa buhay ko. Magpe-pray nga ako eh. Ang prayer ko nga, Lord, paano ba to? Anong gagawin mo sa akin, Lord? Tulungan mo ako. Lord, ikaw ang bahala. Magpe-pray ka talaga eh. Kasi talagang Pero alam mo, talaga ano naka-amazing sa buhay ko? Feeling ko lang. Ang pinaka-amazing siguro na na-experience ko sa buhay ko, nagtataka ako na hindi naman ako ganun ka believer, ka mahilig mag-pray. Pero nararamdaman ko talaga na palaging andyan siya sa akin. Alam, yan nandiyan na. Alam mo kung bakit? Meron, sinabi yan ng
pastor namin sa church, pasalamat ka. Alam mo bakit? May taong nananalangin para sa'yo. Ganun ba yun? So may taong Yes. nananalangin para sa akin. Pinagpipray ka ng taong yun. Kaya ako naiiwas sa mga At the same mga time, disgrasya, mga ganun. natagpuan mo si Kristo. May taong ginamit na pinagpipray ka Kasi bro, kasi alam, kung walang nagpipray grabe nagugusbams ako bro. Puto. hindi totoo yun. Kasi alam mo ba, Ang tao naliligtas yan kasi may taong marubdob naman na nananalangin para sa tao. nagpe-pray para sa kanya. So sa tingin Ilayo mo, nyo sa sa ilayo nyo makapahamakan. sa kapahamakan. Ganun. Grabe, Kaya, no? like, sa akin, Oh my naniniwala God. ako, parents ko, never stop yung nagpipray sa akin na kahit hindi ko alam, pinagpipray ako niyan. Siguro may ibang tao. Kaya sabi ko, ang daming pwedeng mangyaring mas malala, hindi nangyayari. Para ako nakakaligtas. Ako din ganun. Diba? Palagi ako nakakaligtas sa yung mga, Sobrang alanganin na talaga. kasi, ato pa, bata pa lang ako dati Kasi nga, syempre, napasama tayo sa mga trouble dati, yung mga frat-frat, ganun. Syempre, uso dati talaga sa lugar namin sa Mindanao, yung patayan talaga. As in, patayan, barilan. Pero nagtataka ako kasi ano bro, Puro muntik. Alam mo yung puro muntik Oo. lang, muntik lang. Ako kasi guys, lumaki ako sa environment na yung mga circle of friends ko dati, mga talaga sila yung mga gangster, mamamatay Carefree lang. tao. Oo, talagang Meron akong kaibigan na talaga nangreregla ng tao. Alam mo yung mga talaga. Pero pag uuwi ako ng bahay, nagugulat na lang ako. Example, magkasama tayo ngayon, tropa ko. Okay kami. Every time na lang, pag uuwi ako ng bahay, dun sila nagkakagulo. Lagi kang wala, ano? Bro. Ako din XP ko din yan Bro, isipin mo lang, ito pinaka most crazy na nangyari sa buhay ko. May barkada, true story guys, may barkada ko, araw-araw sabay kaming umuwi. Umuwi nun, kasi magkapitbahay lang kami. So, one time, sobrang hindi ko alam anong nangyari na sabay kami umuwi. Sabi ko, sabay tayo umuwi. Tapos parang may tumawag lang sa akin. Nauna lang siya sa akin. Pero dapat sabay kami nun. Parang may bumati lang sa akin na parang kinausap ko. Pagdating lang sa unahan bro, binaril yung barkada ko. Alam mo yun? Wala pang minuto siguro pagitan yun. Na baril siya sa liig. May minuto pagitan yun. As in, siguro mga lang. Tapos ito pa nakakatawa. Nung time na may binaril, gumanon pa ako, bro. True story to, guys. Gumanon pa ako. Sabi ko, may nabaril dun sa una. Kasi medyo So, segundo lang. segundo lang. Sabi, gumanon pa ako, may baril dun, no. Kasi medyo malayo na siya ng konti. Naglangan siya. Hindi ko alam, yung barkada ko na pala yung nabaril, na dapat kami magkasama nun, papunta dun. Pero yung mga panahon na yun, guys, nagpe-pray na ako. Kasi way back, bata pa lang ako, nagpe-pray ako. Kasi nga, pag bata pa, ito kasi gusto ko din tong ma-address sa mga kabataan, no, na pagsasabihin sa inyo ng mga magulang nyo na mag-pray kayo, hindi nyo na kailangan intindihin yung mga malalalim na bagay. Kasi minsan kasi, kasi nagda-doubt tayo. Siyempre, pag bata ka pa, may rebellious ka pa niyan eh. Parang, lahat naman stage dumaan dyan eh. lalo na tayo, pag galit tayo sa magulang natin, nagiging rebellious tayo sa magulang natin, naaapektuhan pa ngayon yung religion or kung ano yung faith ng Actually, family. it's not the religion eh. Yung faith mo yung, parang, ayoko na dyan. Diba? Para lang mga kontra ba? Dumating naman tayo sa point na gusto natin, si kontra lang tayo eh. Pag bata, ganun eh. Gusto mo, tama ka eh. Hindi, ito naman bro, sa experience ko naman din kasi, ito guys, pure experience ko lang talaga to. Wala tong kinalaman sa, ibang bagay na iniisip nyo. Ito lang nagsishare lang po ako ng experience ko sa buhay. Ako din po kasi, lumaki din po kasi ako na nakikita ko naman, yung mga relatives ko, may mga relative, nakakalungkot lang kasi mayroon ako mga relatives na nakikita ko, very, sila. Kasi yung family ko, very religious family talaga kami. Tatay ko pa lang, grabe, araw-araw nagbabasa ng Bible. Sa side naman ng nanay ko, may tita akong madre. May kapatid nanay ko na madre. Alam mo yung, may pinsan akong pare. Ang tawag nito, seminaryo. May pinsan akong seminaryo. Alam mo yun, ang nakakalungkot lang is, meron kasi tayong mga, lalo na tayong mga kabataan, ako, batang 90s ako
nakikita ko kasi dati na may mga matatanda na madasal sila, pero pag off, alam mo yung pagtapos nila magdasal, Pag off-cam. putang ina yun. Alam mo yung, parang alam mo yung, ano ba yan, di ba? Sabi nga nila, Parang di ba? off-cam. No? Ano yung Behind sabi the yun? scene mo, iba. You preach, ano yun, di ba? You practice what you preach. Parang masakit para sa loob ko na ako, syempre as bata, observan ka lang, inoobserbahan mo yung mga bagay sa paligid mo, nakikita mo na, parang yung Santong Kabayo na kanta, di ba? Oo. Alam mo yan, legit yun, yung kanta na yun. Alam mo yung Santong Kabayo na kanta ni, ano yun, ni Yano. Yan, no? Tama ba si Yano, kanta niya? Dong Abay pala, sorry, Dong Abay. Yano nga. Experience niya yun, so kung ano nakikita niya sa society niya eh. Ako, lumaki ako guys, ganun din yung nakita ko sa paligid ko. So, Ano parang nag-doubt ka din, hindi naman totoo yan. yes, Parang ganun. nag-doubt ako because yun ang nakikita ko. Pero nagtataka ako na hindi, kaya nga lumaki ako na, example ito, yung lola ko, real talk, lola ko. Every 5 a.m. ng umaga, nagro-rosaryo kami sa bahay. Siyempre ako nung medyo naging high school na ako, tumatakas ako. Tumatakas ako doon kasi Boring eh. ang boring na antok ako tapos isipin mo naiinis ka kasi gigisingin ka ng madaling araw para magrosaryo lang kayo doon sa bahay. Siyempre nagagalit ako, di ba? Hindi ka nagagana, nabubugnot Nabubugnot talaga. ka kasi hindi mo trip talaga, eh. di ba? Tsaka at tahimik. Oh, di mo trip yung ginagawa nila. Ang malala pa sa lola ko, Ako, guys. laking simbahan din. Ganun din eh. Pagkatapos ng church, bababa, kung saan pupunta. Nasa church, aalis. Hindi, may malala pa sa ginagawa ng lola ko. Kasi ang lola ko, pag nagdadasal siya, Latin. Ganun kalupit ang lola ko. Hindi namin naiintindihan. May dinadasal siya. Tapos ang sabi ko lang ng nanay ko, Latin daw yung dinadasal niya. Which is, yun kasi talaga ang kinalakihan nila, Latin. So pag nag-rosary kami sa bahay dati, naglalatin si lola, hindi ko mag-hits. Tapos syempre, pag pinipilit pa ako lumuhod. Di ba, luluhod ka eh. Ayoko pa. Sabi ko, luluhod. Para kung, syempre, nagre-reklamo ako. So, lumaki ako na medyo matigas ulo ko eh. Yung nakikita mo yung practice na ito, mga religious Oo. people. Yeah. Pero bata pa lang ako, na palagi na kami sa mga youth camp, mga, ano ba yun, Youth for the Christ. Youth for Christ pala, Youth for Christ. So, may mga activities dati ng mga bata sa mga simbahan, kasama ko palagi doon. Tapos, alam mo yung, gusto ko lang din na i-share sa inyo yung experience ko kasi nga, kung bata kayo ngayon na nanonood sa akin, dumaan din ako doon. Naging bata din naman ako eh. Oo, totoo, matanda na ako ngayon, pero dumaan din naman tayo pagkabata. So yun yung bata pa kasi ako, pag medyo nagbibinata ka na kasi, yun na nga yung term natin kanina, pinag-usapan natin, yung uncool. Siyempre may mga may influences ka na sa mga ibang mga Tsaka nasa labas na yung mundo mo eh. example, Mga barkada. 'di ba? Example, nung kabataan ko, naging idolize natin sila Andrew E, sila Francis M. Yun ang mga kapanahonan namin Tsaka dati. pare, dadating panahon yan, yung mga influence mo ng mga kanta. Oo, Rockista diba? ka, naging hip-hop ka, Oo, naging skater ka. Sa time namin, rock. Rock and roll. Rock talaga. Sa time ko, as batang 90s, ano talaga kami? Metal era. Slipknot, tsaka sa no? Ang Shop. bro, ang problema lang kasi sa mga metal dati, ang pinopromote nila is demonyo. Evil, bro. Tsaka, kung mag-death metal ka talaga, Death medyo... metal, oo. Tapos, sabihin natin na medyo nami-misinterpret din. Meron kasi talagang hardcore na metal eh. May hardcore na metal eh. Kasi ngayon, sinasound trip ko naman siya. For the sake na matutunan ko siyang tugtugin. Tsaka kasi bro, akala kasi talaga natin dati na pag naniniwala ka, parang, di ba yung mga artist dati, yung mga rock, parang nakikita mo ba na may imahe ng demonyo palagi? Ganun. So, parang nagigets mo na, Nagre-reflect talaga. nagre-reflect siya na, ay, kung kung medyo side ka sa demonyo, cool ka. Di ba parang ganun yung Yan yung naisip ano natin? yun nga yung, bakit? Ito na lang ha. No, ba't sumisikat yung mga artista like Robin Padilla? Oo. Bad Boy. Siya kumukontra siya sa sistema eh. Oh, okay. Yan ang cool. May sariling bayag. Ay, the word. Totoo, di ba? Tama naman. Ayaw na nauutusan. Ayaw niya ng rules. Sabi nga nila
Fuck the norms. Gumaganon pa nga sila eh. Fuck the norms. Sorry for the... Hindi, okay lang. word. Wala Kasi mga ganun problema yung- dito eh. Oh. Diba? So, rebellious nga eh. Panahon na yun, rebellious ka eh. Ayaw mo nang... Pinagsasabihan ka. Kasi nga feeling natin nung panahon na yun, tama tayo. Okay. Kasi we feel it. Yes. Saya eh. Ilan tayo, for example, magkakasabay tayo lumaki, lahat tayo naging rebelde. Kahit alam medyo mali ako, marami naman kami. Nagigets mo yun? Kaya kadalasan ng babarkada, iisa yun na tinatahak niyan. Kasi may kasama kay. Tsaka ano kasi, alam nyo ba, ito din bibigyan ko kayo ng conclusion bakit yung mga kabataan nakakagawa ng masama or mali. Kasi dati, for example, may barkada ka, isang tropa kayo, magtotropa. Kung sinong may isa dyan na nakagawa ng something na kakaiba, Hindi kayang gawin. hindi, di ba? For example, may, Maliit na bagay lang. maliit. Nagkating agad. Bata pa ka lang. Nagkating. example, ikaw, suntukin mo nga yan. Ayan. Sino yung starter? Walang maglalakas walang loob talaga eh. ni isa sa atin kayang sumuntok tapos may isang tropa Inunahan niya, nasuntok niya. Yung tropa na yun, parang Grabe to. bibilib ka dun. Grabe. Tapang naman. Ang tapang niya. Diba? Ano siya, kung sa amin pa, sa Bisaya yun, kursunada. Kurso. Parang ano siya ba, parang bold-minded na, paano ba Tagalog yun? Buo yung loob niya. Loob Kasi, yun. Ito pa, yung word na buo ang loob, parang, ngayon mo na lang realize, mas buo loob mo kaya mong tumanggi. yes, tama. Tama. Di ba? Mas buo talaga ang loob ng Kaya mo sabihin, tumanggay. hindi ko gagawin yan. Di mo gagawin, no? Kaysa gagawin mo, di Kaysa, ba? kaysa sa mabuyukan ng barkada gawin ko, mas buo loob mo na tumanggi. Kasi may stand ka eh. Stand ko to eh. Pero noon, nung kabataan natin, to fit in, To fit in sa mga tropa, kailangan... to be recognized. Yes. Kasi ganito eh, pag hindi, lahat naman tayo, siguro bata, hindi nga bata eh. Kahit mga teenager, kahit mga 20s na, kahit early 20s, pag namalabas kayong barkada, ano bang ina-idolize? Yung mga taong kumukontra sistema, pag sabihin, for example, sige, sa unang mga nakatikim ng alak, bata, ilang taong ka minom? Yes, tama. Bakit cool ba yung pinag-uusapan? Hindi mo alam, habang mas sinabi mong mas bata ka natuto kuminom, yung ibang taong tingin sa'yo, ano nangyari sa magulang nito? Hindi naman ikaw. Hindi ikaw ang nasisira dun. Ba't pinabayaan nila? May ganun talaga, di ba? Nadja-judge ngayon yung past mo. Nang hindi mo sinasadya. Okay. Reckless ka. Pero pagdating sa barkada, minum ako, 11. Minum na ako niyan eh. Tikman ko na eh. Noon mga bata, di ba? Depende pa rin. Kasi ako, ang experience ko, maaga kami tinuruan ng airpot ko. Iba rin yun. Oo. Pero ang naging tingin sa'yo ng mga classmate mo, ang aga natuto na ito. Di ba? Pinapalakpakan pa nga. Yan eh. May Yung sa amin naman, ang reason naman nun kung bakit maaga kami tinuruan mag-inom ng airpot ko, ang sabi niya sa amin nun, mas okay na yan. Nakakita ko na maaga kayo nagiinom na at least kainuman nyo. Okay sa tinatago nyo, di ba? At least yun, alam namin na hindi kayo mapapahamak. sa controlled Oo, environment. controlled na. Andun tatay mo. Nakita ka niya. Mga tito ko pa kasama. Doon, ganun. Isipin nyo na, sa iba, sa magmabarkada, nakita kang ginagawa mo na yung ginagawa ng mas matanda. Di ba? Parang yun nga. Sabi mo kanina, bold-minded. Uy, aga nag-ano na ito. Si Matt, maswerte siya na yung tatay niya, ganun ang pinapakita sa kanya. Ako, Which is kami naman, baliktad. Kasi ako, kahit pa siguro pilitin ako ng tatay ko na uminom sa harap niya o magsigarilyo sa hanap niya, hindi ko pa rin kayang gawin yun. alis tayo, ba't ko gagawin yun? Ba't ko gagawin ko? Tatay ko yan eh. Parang ganun. Pain, Hindi, ako kasi, iba ang respeto ko sa tatay ko. I mean, nung time na nagbibisyo na ako, hindi ko talaga, Kahit siguro alam na ng tatay mong... As in, kahit siguro alam na ng tatay mo, no? hindi ko kayang ipakita sa tatay ko sa harap niya na nagbibisyo ako. Kahit pa alam na ng tatay ko, hindi ko pa rin kaya. Hindi ko alam. Yung kahit mga uncle ko. Kahit mga uncle ko, hindi ko kaya ipakita sa kanila. Kainuman na lang ako sa iba. Mas okay nang may kainuman mo na lang yung iba, wag lang sila. Kasi hindi ko kaya. Parang hindi ka proud. hindi ako proud. Parang
hindi pa ako pasok. Hindi ako pasok sa level nila. Sa mga uncle ko, hindi, parang alayo ko sa kanila. Parang feeling ko, mas andami na nilang kinaing bigas kaysa sa akin. Alam mo yung mga ganon? So, ayun na nga. Di ba? Pagdating natin dyan sa ganyang sitwasyon, sino yung, di ba, nasa topic natin is nung mga kapusukan ng kabataan, sino yung mas gumagawa nung nagko-cross ng line? Sige, bigyan na natin ng ano. Sa magulang. Not necessary sa magulang, sa rules. Nagko-cross ng line, sila yung parang, kasi nga puro kayo bata eh. Sila yung mas pinapalakpakan, di ba? Gets mo? Sino yung nag-cross ng line? Sino yung bumasag dun sa sistema na dapat ito yung hanggang dito ka lang? Ay, grabe. Kunyari pa, ito si JR, oh, grabe. Nag-ano pa, oh. Mga ganun, di ba? May ginawa ano pa. Sinabi nyo nga, yung sa Corsonada, or what. So, yun. Yun yung pinapalakpakan pa eh. Pero ano kaya Naramdaman mo din ba yun? na ano? Hindi ka, pag ginawa ko to, ano kayo lahat sa akin? Ano ganun? Hindi ganun ang mindset natin eh. Ano, di ba? Kasi wala naman nagtuturo sa atin Wala eh. nga, oo. Bali, experience na natin na pag nasa circle ka ng tropa, Pasikat ka. kailangan mong magpasikat sa kanila eh. Wala kang choice kasi kung hindi ka magpapasikat sa kanila, Wala, bubulihin ka rin eh. either Baka bubulihin ka, utos-utusan ka pa. baka utos-utusan ka lang. Di ba? Alam mo yung mga ganun. So, wala kang choice. So, parang ganun kasi yung nangyari sa atin dati. Which is, hindi ko naman alam kung ano ng mga bata ngayon. Tsaka, Pero hindi medyo naman siguro ako naniniwala na bata, maliit, pinalakihan na sumaway eh. May ganun ba? hindi natin alam eh. Di ba? Hindi, ang hirap i-define eh. Meron kayang bata pa lang, Sumusuway na sa magulang. hindi, I mean, talagang, ano, I mean, kung, I don't, di sinisisi yung background, pero yung bata pa lang, ano parang, they are born to cross the line. May ganun ba? They are born or they are made? Hindi, actually, para sa akin nakita ko kasi, based din sa community or sa environment na So, lakihan nila. hindi sila pinanganak na ganun. Hindi sila pinanganak, pero syempre, kung nandun ka sa kinalakihan community mo, na ganun, They are made. oo, sabi nga nila, 'di ba? Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kaibigan mo, tapos sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Parang Exactly. ganun, 'di ba? Sa tingin mo ba, SJ, malaking epekto yung broken family sa nangyayari sa isang bata? Medyo sensitive, pero Sa tingin, opinion mo lang naman yan eh. sa akin, hindi ako lumaki sa broken family. Buo pamilya namin. Buo pa. Kasi 7 kayo magkakapatid eh. So kasi once naramdaman mo yung love, doon immediate family, pwede yung sabihin, yung iba siguro may nakakilala sa akin, hindi, kaya nasasabi ni SJ yan kasi mabait naman parents yan eh. Naturuan naman ng tama yan eh. Despite all that, I felt all the love from my family. Ba't nagagawa ko pa din yung Bagay na gusto mo. na parang naging pasaway pa rin ako at some point, di ba? Pero nagiging thankful ako kasi puno ako ng pangaral. Puno ako ng pangaral. Alam, yun nga yung minsan masakit dyan eh. Puno ka na ng pangaral, ginagawa mo pa yung mali. Ibig sabihin, sinasadya mo talaga yun. Hindi, kasi may mga ibang kabataan kasi na parang ginagawa Ginagawa nilang excuse. Example, ano sila ngayon, malungkot sila, iyak-iyak sila. Yeah, Parang ginagawa nilang excuse yung magulang nila na broken family sila. Ito kasi yan, ang approach ko dyan, I empathize with them. What do you mean about? Parang, Nakipagsimpatya ka sa kanila. hindi ako nakipagsimpatya, iintindihan ko sila. Kasi, pero, syempre, in consciousness, pag laki mo, dapat alam mo na yung tama at mali. Kasi may iba na, part ng pagiging, rebelde ko yun kasi nga, hindi naging okay sa akin yung past. May trauma ako, ayaw ko i-expose yung sarili ko. Yan yung kadalasan yan. May trauma ako in my past, ayaw ko i-expose yung sarili ko. Kaya, hardcore ako. Guess mo yun. Kasi, sa mga kaibigan ko, may mga kaibigan ako hindi okay ang naging pamilya. Ito may kita mo, pero sila yung mga taong, ano yan,
nakakaintindi talaga yan. Kasi how they wish na ganun din sana yung naging past nila. Pero ang hirap basagin ang wall niyan. Ang titibay ng pader na nilagay niyan sa harap nila para makuha mo yung emotions nila. Yes mo yun. So, they are the ones na sobrang bold, sobrang tatapang. Sila hindi lang tatapang, sila rin yung hindi mo makitaan ng emosyon, bigla na lang nag-snap out, di ba? So, sa akin, malaking factor yung environment na kinalakihan. Pero it doesn't define you in the end. Tama? Parang hindi mo kasalanan na sinilang ka dito. Kasalanan mo kung mamamatay ka pa rin dito. Yun yung pinakamadaling salita. Pero kasi, babaunin mo lahat mula sa environment na kinalakahan mo, sa tamang tao, sa mga taong sinamahan mo, at sa yung personal mo, sarili mo, babaunin mo lahat yan kung ano magiging tao ka Kung ano ko ngayong araw na to, baon ko lahat kung ano pinanganak ako sa pamilyang, alam nyo, consider ko yung pamilya ko na hindi nga perfect Yung pagiging perfect niya, perfect siya. Kasi, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko naiisip yung, di ba? Marami siguro akong nagawa na pinagsisihan ko talaga. Tsaka, ako masasabi ko, mahal ako ng pamilya ko, pinapanalangin ako araw-araw. Kaso nga lang, parang, kasi bata pa lang ako, simbahan na ako Oo, bata pa lang, kasi maliit pa lang. Tumutugtog ako, high school. Simbahan na ako. So parang siyempre, andun lang ako sa isang side lagi ng mundong ito. Yung andun ako sa good side. Parang, ano kayo meron sa kabila? Ano kayo meron sa kabila? Di ba? So, yun na. Pagtagal. Malayo pala yung experience namin ni SJ sa isa't isa, no? Kasi ako bata pa lang talaga ako, bro, nasa kalye na ako. Ako din naman. Nasa kalye ako lumaki. Pero iba kasi ako doon sa bahay, iba ako sa labas. Sa labas. No, iba kasi stricto yung natin. Parang double, triple stricto parents ko. Parang ako kasi ang nangyayari sa akin. Stricto yung magulang ko sa akin sa bahay. Pag nasa labas kasi ako, doon ka nakakaramdam ng total freedom. Na lahat nagagawa mo. Pero ang kagandahan, pag may magandang foundation ka na family, na stricto yung family mo, takot ka ding gumawa ng masama sa labas. Gets? Kasi ayaw mo, Alam mo may consequence yan ayaw mo na, parang iniisip ko, kung meron man akong gagawing kalokohan sa labas, sana man lang, wag na wag makaalam yung tatay ko. Alam mo, palaging ganun na sa isip mo. Pag bata ka, no? Pag may nakaaway Kasi yari ako lalo. Sa sobrang takot ko sa tatay ko, sabi ko, kahit anong mangyari dito sa labas, wala akong pakialam basta hindi lang ma-involve yung tatay ko. Tatanungin kita, pre, yung tingin mo ba sa tatay mo, takot siya na scared ka o takot nire-respeto mo? Respeto talaga, bro. Grabe yung respeto ko sa Diba? tatay Parang, ko. wala akong karapatang maging kumag. Diba, ganun yun Iba yung Diba, hindi siya yung takot ako kasi, ay, gugulpihin ako niyan, or what? Hindi, dahil nga, hindi ako pwede wag kang bubugoy-bugoy kasi yari ako, diba? Kumbaga parang, hindi yung, iba yung takot, kaya nga diba, may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka takot na parang may multo. Hindi siya takot. Takot kang gumawa ng labag. Maglabag. Alpha male kasi talaga yung tatay ko, Mat. Yun nga, kaya magkakamali ka, naku mo. Diba? Yung tatay ko kasi, siya yung parang, kasi nung lumaki na ako, pinag-aralan ko yung mga alpha male, Sabi ko, habang binabasa ko yung mga ng alpha male, yung characteristic ng alpha male, nakikita ko yung tatay ko lahat Sabi ko, tatay ko to Checklist. So, ganun pala ang alpha male. Sabi ko, hindi pala talaga ako alpha male kasi hindi ko kaya maging tatay ko. Lalo na ngayon na as tatay na ako ngayon. Parang, kahit minsan, pinipilit ko sa sarili ko na maging alpha male ako, pero feeling ko parang 35% lang ang kaya kong mabigay nun sa pamilya ko. Hindi katulad ng tatay ko na parang, talaga yung tatay ko, siya parang,
Street, ano ba? street smart Black siya. and white lang ang sagot, ganun. Ganun, Black and white bro. lang. Kung oo, hindi. Tsaka Ganun. yung paano siya mag-order. Tama. Ano yan? Tama't mali lang. Walang iba. Kung mali yan, mali yan. Walang konting mali lang yan. Ganun. Ang namana ko lang siguro sa tatay ko, yung ano siya, yung pag may something na, nakikita siyang mali, ginagawa lang niyang pabiro. Tapos, pag hindi mo maintindihan yung ginagawa niyang joke sa'yo, na siniseryoso na pala niya, piti ka na dun. Anong piti? Piti, lagot ka. Lagot ka na. Lagot ka na sa dulo pag hindi mo maintindihan yung pinopoint out niya. Kasi nga parang sinasakyan ka pa niya una na, Tingnan ko nga kung talagang sasadyain. Parang ganun. parang alam mo yung parang, Bigay ka ng isang senaryo. ano, Para ma-enlighten kami paano ba yan. pinagsabihan niya ako na parang may bako dati na sabi niya, huwag kang umakyat dyan na, ganon. Syempre, yung voice kasi na ginamit ng tata ko, paano yung palambing? Ay, palambing. Uy, wag kang umakyat dyan na. Kasi syempre, good mood siguro siya. Maganda gising. Sabi ko, ay, okay lang to. Kasi minsan ko lang nararamdaman sa tatay ko na malambing magsalita. Kasi tatay ko, straight up yung magsalita. Siguro, good mood siya nun. Uy, wag ka lang umakyat dyan na. Umakyat pa rin ako. Matigas ulo ko eh. Umakyat ako, sabi niya sa akin, halika dito, halika. Uy, ganun pa yun. Malambing pa rin! Tinawag ako. Hindi yung paglapit mo matalong-talong. Bakit? Halika dito, halika. Wala na, bro. Alam mo, piti. Bligig. Kung sa amin pa niya, bligig. Iba pa naman ang yung tatay ko talaga. Alam mo yung tatay ko dati, bro, hindi ko alam asa niya nakukuha yung lakas niya. May one time, malaki na ako noon, binata na ako. Nagalit siya sa akin, ginanon lang ako, bro. Ganyan, bro. Tinapik ganyan. ka? Tinapik, bro. Alam mo yung maga ng mukha ko, bro. Buong mukha ko maga. Real talk yan. Totoo yan. Ganun kalakas ang tatay ko, Ay, bro. kay tatay ko. Tapos, pag yung meron kaming, yung sa bahay, ganito. Ginanon lang ng tatay ko. Parang ano yun, parang may commotion, ang tawag doon, yung may pangyayari sa bahay ba na, parang commotion. nanonood siya ng basketball, tapos medyo Ang gulo sa likod. Gumanon lang siya, bang. Alam mo yung butas. Alain na butas, pero ang tatay ko, hindi siya mahilig manuntok. Ito gamit niya palagi, gumagano siya, nanama na. Pero yung tapik niya, bro, Tigas. hindi ko alam asan niya galing yun. Bakit parang nakakabutas ng Hindi naman, basta hindi ko alam asan na. Tapos may one time pa, Matt, nakita ko tatay ko. Matanda na siya, mga nasa 60 na. Edad ng tatay ko, Parang may inakyat siyang puno. Inakyat ng tatay ko yung puno. Alam mo, first time ko nakita, alam mo yung mga ginagawa ng athlete na umakyat, na kamay lang ginagamit, tapos yung paa nakaganon, Grabe naman yun. Bro, nakita ko tatay, promise, I swear to God, nakita ko tatay ko Swear ka ganon. bang ganun? Naniniwala naman kami. Nakita ko tatay, pero matanda na siya noon, Mga ilang taon na. Di ba yung mga athlete na nakikita nyo yan, lumalambitin, Nagka-calisthenics. gumaganon, tapos yung paa na nakaganon, naiiwan na yung paa, chill lang yung paa, tapos yung kamay lang niya. Ganon kalakas yung tatay ko. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang kasi talaga, athlete tatay ko. Ayun. Kasi lolo ko, athlete sila tatay ko. Pero alam ko, runner kasi tatay ko, Matt. Runner siya yung, Track and field. track and field. Alam mo ba, ito pa ang kwento ng tatay ko sa akin. Pin pa lang. Kaya siya pumasok ng track and field sa isang bagay lang. Kasi kung ano ka daw dati, athlete ka sa college, libre inom ng gatas. Tingnan Yung mo. fresh milk, libre. Yun ang hinabol niya, Matt. Kasi nga, yung tatay ko, simula pa pagkabata siya, matakaw siya sa gatas. Dahil mahirap nga lang siya, gumawa siya ng paraan para unlimited Malibre siya sa yan yung gatas. gatas, no? Yung sa time daw niya dati, pagpapasok ka as athlete, kasi suportado ng gobyerno yan sila, unlimited sila sa fresh milk. So, doon sa bumabanat, maano siya sa fresh milk. Grabe. So yun, yung binild mo sa kung paano tayo dinisiplina, despite all that, despite sa takot at respeto natin sa magulang natin, nakakagawa pa rin tayo ng, di ba? Nakakagawa pa rin tayo ng, labag? Kasi may sarili tayong pride din. Yes. Parang masaya ka nga, di alam ni Papa. Ha? Alam mo ba tatay ko, SJ? Araw-araw nagbabasa ng Bible. Before namatay ng tatay ko, sinabi niya sa akin, 2 beses na daw niya binasa ang Nabasa Bible. buong Bible. Buong Bible.
Kaya ang hilig niya sa mga verses dati. Tapos, ni isa, wala akong maintindihan. Kasi nga, hindi naman ako nakikinig pagdating sa ano eh. Ganun ka. Pero may tanaw sa'yo, ikaw ba, nung dumating ka sa consciousness mo, like siguro dumating ka sa, pagdating mo ng mga siguro high school ka na or gumraduate ka na, masasabi mo ba na napangaralan ka? Saan? Napangaralan ka ng tatay mo? Naturuan ka niya ng tama? Hindi, ano si Papa eh, puro siya body language eh. Hindi, yun nga. In lahat, napangaralan ka ba? Nalaman mo ba yung tama gawin sa hindi? Ano, in words or in action? Sa lahat. Actions. Alam mo yung tama at mali. Maraming ginagawa ang tatay ko dati na hindi ko alam. Ngayon ko lang na-realize na matanda na ako. Mali pala. Ganun. Na mali pala yung ginagawa ko. Tsaka marami din akong na-realize. Ginagawa mo o ginagawa niya? Yung ginagawa niya. Ngayon mo lang na-realize na mali pala yung ginagawa niya. Hindi, ako. Mali pala. May mali pala ako dati. Pero, sa tingin mo, habang ginagawa mo yun, tama yung ginagawa mo? Siyempre, bata ka pa nun, bro. Hindi mo Sa alam tingin mo tama yan? Or may parang alanganin to tingin mo? Kasi nung bata ka pa, bro, hindi mo naman iniisip na tama, mali ginagawa mo. Yung hinihintay mo eh. Oh, Diba? yes. Malasabi kong mali to, pag nagkandali. Hindi, ano ka lang, bumabase ka lang sa pakiramdam dati. Tsaka yung resulta niya, gagawin ko to, masasabi kong tama itong dinaanan ko. Kung napunta ako, di ba? If nasa stage ka na you are very innocent, lahat ng bagay na... Kaya nga, alam mo ba, naniniwala nga ako ang swerte, nagsisimula yan sa'yo. Hindi, I mean yung pagiging... Opportunity mo. Ganun. Yung lucky charm, ikaw ang gumagawa nun. Kaya nga, di ba, ito kasi nga, usapang lucky charm kasi di ba meron tayong mga kilalang tao na mahilig sa mga pungsoy, mga lucky charm. Tapos, alam mo ba yung mga lucky charm nila, hindi yan mag-work sa'yo. Kasi doon nila nakikita. Sa kanila yun eh. Kasi kahit sa akin dati, dun ko na, kasi wala kang, hindi mo alam kasi dati nga, di ba, hindi naman tayo ganun ka-faithful kay God. Kasi ngayon, ang ang faith natin, nandun na talaga sa Panginoon. Pero, nung bata pa tayo, pinifigure out natin kung paano. Patingin nga kung tama talaga, kung totoo talaga. Parang ganun, testingin ko nga. Di ba? I mean, pagdating nga sa mindset, parang feeling mo na, alam mo yung, meron ka pang mga dati alam mo tong damit na to, maswerte sa akin to. Pag every time na sinusuot ko to, ang ganda ng araw ko, nakabengbang ako ng babae, nakakadiskarte ako ng babae. Alam mo yung may mga ganun kang Ang gwapo ko. Ang gwapo mo. Pero hindi mo alam, ikaw lang pala gumagawa nun. Kasi taas ng confidence mo. Hindi, pinifigure out mo pa kasi yung mga bagay-bagay. Ano ba yung maswerte dito? Tapos, hindi, tsaka, dahil wala kang pera dati, kasi katulad sa akin dati, bro, the time na iniisip ko kung paano ako maging milyonaryo, kasi sabi ko, sige, gawa ko ng dream. Gusto ko maging millionaire. Sabi ko, paano ba? Asan ba? Asan ba? Paano ba ako magsisimula? Hindi nga lang dun eh. Paano to? Paano ba? Ano ba? Pero gusto ko maging milyonaryo, pero asan ba ako magsisimula? Do I have to believe in this thing? Do I have to believe in him? Do I have to believe in this guy? Di ba? Ang dami. So, habang palaki tayo ng palaki, ang dami nating natututunan sa sarili natin. Ganun ang parang experience ko na parang parang self-taught ba? Ganun ako, guys, lumaki ako na self-taught. So, technically, hindi ko talaga masasabi sa sarili ko na religious na tao ako. Naging religious lang ako dati because of my family. Tapos, nagkakaroon din ako ang ganda din kasi yun pag may magkakaroon ka din ng tropa na ganun din sila eh. Yung circle mo ba? Kasi katulad sa akin ngayon, yung nasa circle ko na kasi talaga ngayon, mga believer talaga. Mayroon silang, mga Christian. Yan ang mga kasama ko yan, mga Christian. So, natutuwa ako pagkasama ko sila kasi sila ang tumutulong sa akin na pinupush nila ako ba. Hindi naman nila ako pinipilit but they push me na to be a better person. Better Christian. Better Christian, tama, di ba? Kasi, aminado ako guys, marami tayong pinaggagawang kalokohan sa buhay natin. Pero, alam mo yon, may mga pasalamat ako, may mga kaibigan ako na
nandyan sila para i-guide ako. Kasi guidance lang naman yun eh. Minsan lang kasi. Ito yan, men. Hindi mo makikita na tama yan kung hindi mo nakita sa ibang tao. Yes. Sa tingin mo ba yung nararamdaman mo, yung faith mo ngayon, ma-enhance yan kung hindi mo nakilala yung mga nakilala mo? Nakita mo kasi sila, okay pala. Hindi, ako kasi bro, iba din ako. Iba ako nung bata pa ako, bro. Hindi, sila kuya mo. Yung nag-disciple sila, di ba? Sa tingin mo ba, tatama sa'yo kung ano yung sinishare niya kung hindi mo nakikita sa buhay niya? Yun nga yung sasabihin ko dapat ngayon eh. Kasi nga, lumaki ako bro na ganun ako. Hindi kita i-idolize. Kahit pag gaano ka kagaling magsalita, kahit gaano pa kagaling yun, pero once na hindi ko kaya makipagpalitan ng buhay sa'yo, kung ano yung nakikita, alam mo yung, pag hindi ako naiinggit or Kung ano merong hindi nangyari ako, sa'yo, no? hindi kita ina-idol yung lifestyle mo, hindi ako maniniwala sa sasabihin mo. Kasi, example, magsasabi sila na, "Uy, alam mo, ganito ganyan, yan, ganyan. Tapos, ayaw mo naman maging siya. Parang hindi mo, ayoko. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Di ako maniniwala sa'yo kasi nga, magre-reflect yun sa tao na nag-share sa akin eh. Oo. Tama yung sinabi So mo. you can say na nakita mo kasi sa, if you don't mind, pwede sabihin yung pangalan. Sino? Sinong, Marami hindi, bro. ngayon, yung pinakamalapit sa'yo ngayon. Pinakamalapit sa akin ngayon si Luis. Yan. Nakita mo kay Luis, yung buhay na ay pwede ko ipalit yung sarili ko dito. Yes, sa kanya. Kasi family man. Yo. Ito pare, alam mo yung sinabi mo? Alam mo yung senaryo na yan? Yan yung tinatawag na testimony. Testimony. Buhay niya ang testimony niya. Oo. Nakita mo na pagiging Kristiyano, pagiging malapit sa Diyos, pwede ko palang ma-achieve. Oo. Yun yung gusto ko. Yes. Parang punong-puno siya ng peace. Okay naman, ako naman, okay din naman ako, pero mas gusto ko yun. Kasi alam mo yung, Yun yung testimony, inaalagaan yung testimony niya. Tsaka Nakita niya sa'yo, yung buhay niya. alam mo ang nakagandahan kay Luis. He came from a broken family, super broken family. Pero bakit hindi siya naging broke sa family niya? So it means sa mga tao na, yun nga yung pinapoint ko dito sa podcast natin na hindi ibig sabihin na broken family ka, wala ka ng chance na makapagbuo ng isang magandang family. 'Di ba? Hindi yan magmamatter eh. Kasi minsan nga dapat nga Yun yung naging motivation. yun pa nga ang gagawin mo motivation na pag broken family ka, dapat wag mong gawin yan sa family mo. Hindi yan ibig sabihin na, alam mo yung pakiramdam, di ba? So, dapat ganun. Ganun yung, So nakita mo talaga kay Luis yung buhay na may Diyos may Kristo sa puso. pero ano din siya, broken, ano din siya? Hindi, yung ngayon, estado na ngayon. Siya ngayon. Yes. Di ba? Yun yung Pero hindi ko sinasabi na wala siyang pinagdaan ng bagyo. Oo naman. Bakit? Sa Pag buhay sinabi niya. bang may Kristo ka, perfect life ka, Dati siyang babaero. Sobrang babaero. Nagda-drugs. Bro, nagda-drugs, babaero. Gumagawa ng mga illegal na bagay. Pero isipin mo, Pero sa'yo mo naging top G siya na parang, parang, ano siya eh, hindi in turn siya. ngayon, kung siguro buhay niya dati, siguro, ang lakas ng ano nito. Hindi, ang malupit pa dito kang Luis, kaedad lang kami. Kasi sobrang magkaedad kaming dalawa. Pero ang kagandahan sa kanya, maaga siyang nakarealize, bro. Maaga siya nakarealize, maaga siya nakakilala. Maaga siya nakakilala. Maaga niya nakilala yan eh. Maaga niya nakilala. Ikaw ba, ito bigyan tayo ulit ha, ikaw ba sa tingin mo, ngayon, alam mo sa sarili mo na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo? Ayoko maging ano eh. Hindi ko alam Tinanggap eh. mo siya, nag-pray ka na pumasok ka sa buhay ko. Ganun. Hirap sagutin, bro. Ang higat. Hindi, sa tingin mo may Diyos ka sa puso? Yes, Kaya meron. Meron, di ba? Meron, pero I mean, ano talaga eh, gusto ko makuha yung level na nakikita ko sa iba. Yun nga, kasi nga, alam mo meron eh. Alam mo meron na. Saan ka magsisimula? Sa wala o sa meron? Meron na. Pero So, I mean, meron, diba? meron kasi akong, wala pa ako doon sa level kasi bro na ano. Pero gusto mo ma-achieve yun. Oo, gusto ko ma-achieve siya. Yeah. Pero I mean, ayoko kasing magsabi na, yes, Oo. tanggap ko na si Lord sa buhay Yun ko. nga. Pero Ayoko. gusto mo nga ma-achieve siya. Oh, gusto ko siya ma-achieve. Pero Gusto mong i-work out yun. ayoko kasing magsabi na
parang alam mo, nagbitaw ako ng salita na ngayon na, oo, nandun siya, Yeah. dito na siya. Alam ko na talaga na nandito siya sa buhay ko. Alam mo yun, Pero tapos, ngayon, as of now, hindi ko alam eh. Hindi ko ang hirap sagutin, bro. Hindi ko hindi ko siya masasabi na ano. Alam ko yun nga yun, 'di ba? At first na Yes. alam ko nandito siya palagi. Pero hindi ako ganun ka yung parang yung ano ba, yung paano ba? Siguro dahil hindi ako ganun ka emotional. Hindi ko alam sa sarili ko. Hindi kasi ako emotional na tao eh. ayoko rin namang magsabi na ganito dapat maramdaman Oo. mo. Kasi may sarili kang magiging encounter dyan. Pakaramdam. Kasi magkakaroon ka sariling encounter mo dyan. kasi nga, 'di ba may mga yung Hindi ko mga pwede sabihin nangyari sa akin, Oo, ganun din dapat oo, sa'yo. Yes. Kasi 'di ba meron silang sinasabi na mai-encounter mo siya ng sobrang grabe. Yung hindi ko siya naranasan eh. Na-encounter ko siya, gumanon talaga ako na hala, shit, The nakausap ko encounter siya. is, para sa akin, the encounter is between you and him lang talaga. Oo. Hindi, walang ibang tao makakaalam yan. It's between you and the Lord. Kung naniniwala ka naman na nandyan siya. Oo. May naniniwala kang gusto mong maging better Christian. Sapat yun. Kasi, sabi nga, di ba, sa Bible, those who seek will find. Fine. Paano mo nga mahanap yung isang bagay? Paano ka makakahanap kung at the first place ayaw maghanap? So okay na tayo doon. Andun tayo sa in a good footing ka nun. Alam mong kasi nga nakita mo buhay ni Luis eh. Sabi mo na parang gusto ko yun. So mag-level up pero may hinahanap ka. Oo. So you're searching. Siguro bro, kaya lang ako ganito yung sumagot because of kasi kahit sila Luis, kasama ko sila, Oo. 'di ba? Syempre yung question mo sa akin, question na nila Yeah. sa akin 'yun. Tapos parang alam mo yung parang hindi ko kasi alam kung worth it ba na ayoko maging hipokrito eh. Maging gamble. Ayoko maging hipokrito na sasabihin ko sa'yo na tinanggap ko si Lord tapos nakikita mo yung lifestyle ko, ganito pa rin. Yeah, parang may Nakakahiya, di ba? Meron ka pang mga ayaw pang Di ba? Wait lang. Tingnan Oh, mo muna. wait lang kasi And everyone understands it. Hindi yan kakaiba. Normal yan. Takot tayo, ba't ako? Hindi Kasi- ko naman masyadong sabihin na suko na ngayon, hindi ako magkakamali. kasi bro, kaya hindi ko kayang sagutin yung inaano mo because outside sa sarili ko hindi nagre-reflect eh. Gets Yeah, mo? yeah. Kikita mo naman eh. Mm-mm. Kasi kung alam mo na talaga na tinanggap ko siya, hindi na siguro ibang ako na yung nakita mo. Baka iba na talaga. Pero actually, may nag-iba na. May nag-iba na. Yes, alam ko talaga sa sarili Kasi ko. nga, hindi nga yan magic. Hindi siya automatic na parang ano ka Yung na mga eh. naka-X sa buto natin, oo, alam ko nilinis ako ng Diyos nung tinanggap ko siya white as a paper. Pero me as a human, parang may Parang ano siya, parang on process pa rin siya ba? on process. So, yun, we don't want to sound na parang, naluluwa kami, Diba? makasalubong nyo kami, makakwentuhan nyo kami, malaman nyo. Hindi ko naman sinasabing tuturuan namin kayo mali, pero naranasan namin yan. Hindi ko naman sinasabi rin na perfecto na yung buhay ko ngayon. Oo. We are saying na may peace ka ngayon, wala. May peace. Yan talaga. Kasi yan ang pangarap natin eh. Peace of mind eh. Yan ang pangarap Sino nagbigay natin. ng peace? Tingin mo. Saan Siyempre, galing? sa kanya talaga. Yun na lang eh. Guidance kasi talaga yan. Yung mga tao, maswerte kami, mga tao sa paligid ka na matatanungan mo, Hindi, ito pa lang. mga kausap. Bakit nagkaroon ng pagbabago ng mga tao sa paligid ko? Yun pa lang questionable na yun. Kasi, unang-una sa lahat, bakit ikaw, bigla, after 5 years, nakilala kita, bigla na lang iba na lang Halos yung... pares lang nangyari sa atin, ano? Di ba? Meron pa akong experience, di ba? Nung naano natin, nakwento natin. Pero sa next ano na lang yun. So, marami akong mga napagdaanan sa buhay nito lately lang na parang ano siya eh, parang purpose niya ba? May purpose siya na Ito pa yan. Kaya nga diyan mo eh. I feel something na tagal ko nakasama to eh. Tapos ganito yung nangyayari. Sabi ko, Lord,
ano nga, parang hindi ko kayang umalis nang hindi ko siya nakakausap pa. I feel something na kailangan pa namin pag-usapan. Para kasi, oo, I know na may pagbabago. Wala rin naman, Lord, mission ko si Tim, di. Nagkaroon lang ako ng birthday na gusto pa kitang kausapin na, kamusta na kayang kaibigan ko? At hindi ko rin talaga plano pumunta sa'yo. Kasi nga nakila Justin ako eh. Birthday niya. Katulog ako, inabukasan, mag-basketball kami. Sabi ni Justin, punta kaya natin si Kuya Tim. Sabi ko, sige, try natin. So parang, ano ba to? De, bro, ito. Bibigyan kita ng isang pinaka, at least kaya ko lang ma-explain sa sarili ko. Hindi ko alam kung ikukumpara ko sa ibang mga believer ang sarili ko sa iba, na yung iba, grabe na magsimba, grabe na mag-preach pagdating sa Panginoon. Tapos pagdating naman sa akin, hindi naman ako ganun, pero mas nararamdaman ko na alam yung blessing na nabibigay sa akin, mas grabe. Changes sa buhay mo. Yes, kasi nga, siguro, Hindi mo pwede sabihin, mas paborito ako. Pero iba lang siguro talaga, iba tayo. kasi iba yung level ng faith ko. Iba yung level ng faith ko. Hindi ko kayang, yung faith ko kasi kay God, hindi siya katulad ng iba na parang pinapakita nila sa mga tao ba na, nagsisimba ako, gano'n. I mean, ako, hindi nyo ako nakikitang ganun, pero yung inner faith ko sa Kanya, sobrang lalim ng relasyon ko sa Kanya na kaya kong makipagkwentuhan sa Kanya na habang pikit ako, nakipagkwentuhan ako sa Kanya eh. Ang malala pa, kaya niya sumagot sa isip ko. Sumasagot siya, ganun siya eh. Ganun kami, nagkukwentuhan kami ni God sa isip ko, pero parang ano lang kami, yung parang paggising ko na naman, balik ako sa kung sino ako. Kasi nga, parang ano kasi ako bro, parang nagpapakatotoo ko sa sarili ko ba? Parang ayoko kasi nasa society kasi tayo ngayon na parang medyo ayoko na nakikita naman ng tao na siguro pastor na to. ayokong masyadong maging mabait sa lahat ng nasa paligid ko na alam mo, meron pa rin akong ano ba, may ano kasi ako, mabigat kasi yung ano ko, mabigat yung May trust issues ka ba? hindi, ang nangyari, Mali yung term. mabigat kasi yung pinanggalingan ko. Mabigat yung pinanggalingan ko, bro, na to the fact na kahit ang close na ng faith ko kay God, pero outside, kung makikita mo ko sa panglabas na anyo, hindi mo ko mararamdaman na ganun kalalim yung faith ko sa Kanya. Kaya nga sabi, a relationship, it's between you and him. Him lang talaga. Pero outside, hindi ko pinaparamdam sa mga tao na grabe yung relationship na. Kasi may iba kasi inner out, showy sila eh. Showy sila. Ako kasi hindi ako showy. Part yun siguro, para sa akin, we get them eh. Oo. Part kasi yun ng, alam mo yun, overwhelming yung pakiramdam nila. Tsaka, siguro ngayon lang nila naranasan yung ganong joy. Yes. Kaya siguro sinishare talaga. Ito nga lang din, bigyan lang kita ng isang mailiit na dyan. Ito, na-share ko to sa mga kabataan sa amin. Pag ikaw ba nabigyang isang bagay na talagang nilook up mo na sobrang, binigay lang sa'yo, na binigay kita ng, may pinapangarap kong bagay. Bagay sabihin natin, pera siguro. Diba sa bagay? Dream mo yun. Binigay ko lang sa'yo. Kasama na yun, pera, lahat. Binigay ko sa'yo, inabot ko sa'yo ngayon. Binigay ko lang. Na libre. Okay. Hindi mo ba kikwento sa iba? Sobrang saya mo. Sobrang saya ko. Hindi mo bigay niya yan. Iba eh, kasi kung bibigyan mo ko ng something, syempre magiging grateful ako. Sobra, di ba? Sa sobrang grateful mo, ikukwento mo ba sa kaibigan mo? Oo, syempre. Siyempre, di ba? Kukwento mo ba sa kapamilya mo? Uy, binigay niya Yeah. So, siguro at that time, they feel na yung na-receive nila kay God. Ganon sila. Sobrang, di ko naman to diniserve, pero thank you Lord. Sobrang saya, kaya, alam mo, binigyan ako nila. I-gets mo yan? So, ganun nila vinalue yung tinanggap nila
at that time in their life na hindi nila mapigilan na ikwento sa iba. Ako Kasi yung best experience mo, kinukwento mo eh. Oh, yung masayang moment mo nga, kinukwento mo eh. Yung pa kayang... Ako kasi hindi ako ganun siguro ka-show. Hindi, ayoko din kasing masyado kong showy. Yes. Eh, parang, Nasa personality mo rin. Kasi nga, personality ko, gusto kong ano lang ako Pero eh. proud ka na pwede mo, di ba? Proud ka rin na sinabi mo nga sa akin, ano ba, Jay? Sa church na rin ako. Kasi nga, alam mo, maganda yung nangyayari sa'yo. Yes. May mga taong, minsan, emotions nila hindi nila nakokontrol. Pero, that's their way to share yung isang malaking magandang bagay na nangyari sa buhay nila. Yes, tama. Di ba? Kasi sa simple niya. Natuwa nga ako eh. Naglakas ng loob to sabihin sa akin na, makinig kasi Christian na rin ako ngayon. Di ba? Parang, uy! So, alam kong proud ka. Kung anong naging naranasan mo. Kung anong tinanggap mo. That's all. Sabi ko, thank you Lord. Yeah, makakaibigan ko sa paligid ko. Tsaka, nasa ano pa rin ako eh. I always seek. Mao. Di ba? Pero Araw-araw. ito lang eh, kaya ako nabilib sa'yo, nasabi mo siya. Ibig sabihin, talagang binalyo mo siya. Oo Kasi naman. nga, kung hindi ka proud sa nangyari sa'yo, kukwento mo ba? Keep mo na lang yan, keep diba? mo na lang. Pero at the closest of my friends, sa mga taong paligid ko, kaya ko ito ikwento. Kung hindi man ako madaldal, ikukwento ko to sa mga taong importante sa akin. Proud ka. Masaya mo, proud kang Christian ka, naniwala ka. Oo naman. Diba? So, yun lang. Doon natin tapusin. Kaya kung nagugulat ka, ayoko baka may pastor na ako. Kasi nga, siguro yung mga yun, sila, sobrang overwhelming. Overwhelming sila. Parang, di ba nga, pag nanalo ka sa loto, doon sa, kunyari, nanalo ko kayo, Kuya Will. Doon naman sa di ba? Pera, ganun, 1 milyon, di ba, nagtatatalong ka. Baka nga sa jeepney, 1 milyon. 1 million. Di ba? Gano'n ka pa. So, may celebration. Hindi, kung ako may 1 milyon ako, tatakas na ako Hindi agad. na, na-televise ka na. Hindi naman. Magtatago ako na. Hindi, paano ka magtatago? Naka-televise ka eh. Di ba? Paano pag tinuro ka, uy, si Tim yung nanalo yung 1 million. Baka gumano ka, Tim, oh. Di ba? Sabi ko nga, di ba, napag-usapan natin nung nakaraan, sabi ko, paano pag manalo ka ng 1 billion? Oo. Sabi ko, una kong gagawin, magbabayad ako na malaki, ipipake ko yung kamatayan ko. Para patay na ako. Tapos gawa na ako ng bagong buhay. Wala nakakilala sa akin. Alam mo yun. Totoo Naisip na, di ko ba? din yun. Kahit sino eh. Wala, patay na yun. Wala na si SD na yan. Wala na, oo. Natusok ng karaan, natetano yan. Gagawin ko talaga, papatayin ko na yung sarili ko. Ipipake ko yung kamatayan ko, tapos gagawa na ako ng bagong buhay. Para, alam mo yun, So yun lang, ewan ko kung na-appreciate mo yung, ano mo yung thought na sinabi Yes, ko, na yes, sobrang na-appreciate saya ko. nila. Parang nagugulat ka din eh, grabe naman to, di ba? So yun, at least sa akin, sa experience, naramdaman ko, masaya ako para sa'yo kasi, nakwento niya. So, well, Ikaw, Matt. ikaw, basta yun, sinare ko lang. Ano yung tanong mo sa akin? Basta yun, pagdating sa ganon, Pagdating sa ganun, sa akin, ako to be honest, laking simbahan din ako. Halos kalahati ng buhay ko, nagsilbi din ako sa simbahan. 10 years akong altar server. Tumira din ako literal sa simbahan, pandemic. Pero, syempre, ako bilang, alam kong nandyan siya, pero hindi rin kasi ako showy na tao na yes. palapost sa, sa internet. Alam mo, ang dami namin common ni Matt. Kasi kung kami lang nag-uusap ni Matt, palagi tayo nag-uusap tungkol sa mga ganyan. Pero tayo kasi yung tao na grabe yung experience natin pagdating sa Panginoon, pero hindi tayo showy sa iba na, alam mo ba ganito kami, ganyan kami. Ngayon lang kasi nakita nyo na yung podcast namin eh. Pero, I mean, yun ang isa sa mga hindi ko lang talagang noon. Kasi hindi tayo talaga tayo gano'n, no? Yung parang, hindi ko lang alam. Basta, nahirap i-explain. Di ba sabi natin kanina, parang paano kaya natin to sisimulan? Di ba? Parang ayaw na yung maging preachy. Baka mamaya parang sinasabi natin na, hindi, gano'n ko nila. Hindi, gusto lang, kasi gusto natin i-share yung XP natin talaga. Kasi nga, ito, kaya namin ginawa kasi kanina, nag-uusap kami before kami gumawa ng podcast. Sabi ko, ayoko naman na lumabas na parang preacher na tayo, parang na tayong mga pastor na, uy, magsimba kayo, sabi pa, i-follow nyo si God. Hindi ha, I mean,
ano lang to, base lang to sa experience namin na, yung nagbago kami ba? Yung parang nagkaroon May ng pagbabago changes. talaga sa buhay. Nagkaroon ng changes sa buhay namin na, hindi din naman kasi kami ganito talaga dati. Siguro nga, alam nyo guys, kung lumalabas na ako sa ginagawa nyo dati, iba yung maririnig nyo sa amin lahat pag natuloy yung podcast eh. Pinano na to dati pa eh. Di ba pa-podcast tayo, ano pag-uusapan natin? Toot! Ay, sorry. Ay, walang ano. Di ba? Ganun kayo mag-isip noon. Ito nga nakakatawa eh, kasi nga itong podcast na to, ngayon lang siya sumikat. Yeah. Pero ginagawa na natin to ilang taon. 2020. Ano pa? 2016, gumagawa na kami ng podcast na hindi ko naman pala alam. Podcast pala yun. Yung term na. Yung term, wala kaming alam doon na podcast pala yun. Live. Ito pa nga eh. Kanina mga lang mismo eh. Yung dahil sa kabila. Hindi naman natin pinag-usapan na ito yung pag-uusapan natin eh. Tama, Ano ba sabi nyo? Pag-usapan na, kalokohan na lang? Hindi, kanina, Oh. kanina, before tayo mag-podcast, iniisip pa natin na business ang pag-uusapan natin. Gusto nyo, kalokohan na lang ulit. Or sabi ko, kalokohan na lang ang Diba, pag-uusapan kung ano natin. na lang, di ba? Sabi ko, gawa kayo tayo ng podcast na paano mang babae. Gawa tayo ng podcast na, paano mang diskarte ng babae. Kasi, Gawa tayo ng pasad na ano. kasi iniisip ko lang kasi, kung ano lang gusto marinig ng tao, yun na lang kukwento ko. Please mo na lang sila. Piplease ko na lang yung mga Pero tao. bakit, nung umupo ka, ilumabas sa bibig mo? Wala. Yun yung gusto namin i-share. Bakit ba? Gusto namin siya, experience namin eh. Bakit Wala ba? kami magagawa. So, yun lang naman guys. So, thank you so much. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Napulot kayo ng aral sa ano namin. So, gusto ko lang mag-thank you sa mga kasama ko ngayon. Si SJ tsaka si Matt. Thank you. Ano? Wala na. Praise the Lord. God bless. Ito, God bless sa lahat. God